Buong bansa patuloy pa rin ng alinsangan at tuyot at mga pag-uulap sa hilagang silangan ng Luzon at ilang bahagi ng Eastern Mindanao na asahan ngayong araw. At tail end of cold front na mataan sa extreme northern Luzon sa Batanes Group of Islands. Ikalawang magnitude 5 plus sa silangan ng Mindanao na i-record muli. At inaasahan muli ng geomagnetic field sa susunod na 2 araw, inaasahan. Pero posibleng magsimula yan, bukas yan ng hapon o ng gabi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 7, 2024. Ang oras sa ating Boss Prime umaga ay alas 10:56 na ng umaga. Patuloy tayong makakaranas pa rin ng overcast, gloomy pero may mga ilang kaulapan na umiiral ngayon dito sa bahagi ng Metro Manila dahil na rin sa umiiral pa rin na east list natin na asahan ang mga saturated water vapor magmumula yan sa silangan bahagi ng bansa. At asahan na magiging gloomy naman pag tawid dito sa kalagitnaan ng Luzon, especially hanggang sa South Luzon, na magdudulot ng mga ilang overcast at gloomy. Sa ating current conditions ay nabanggit ko na nga po, bukod sa gloomy ay magiging ilang kaulapan pero magiging partly mostly cloudy ang ating iiral lalo na sa amin sa Caloocan at makikita natin sa live CCTV snapshots, makikita ang halos very gloomy po ang umiiral sa amin. Manakanakang nakakasilip ang haring araw, so pagdating niya ng bandang tanghali, asahan na magiging mas maaraw at maalinsangan ang ating maghapon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa lowest temperature na nitala na weather station ngayong araw, kaninang 6:04 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, nanatiling napakamalinsangan ang naitala sa amin kahapon at sa Morado ito sa 35 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:19 PM. So ramdam na nga talaga natin ang hot dry season ngayong linggong ito. At ibig sabihin lamang yan ay mataas din ang inaasahan naming heat index na nasa 42.4 degrees Celsius ang naitala namin kahapon. So ibig sabihin lamang nito, kung itatabi muli natin sa heat index ni Pag-asa, ay dumarami na rin ang kanilang pagtaas ng heat index and so far ay dalawang muli at pareho-pareho kaming nasa 42 degrees Celsius dyan sa may Rojas City, Capiz at isa dito sa may Dumangas, Iloilo. So ramdam na natin talaga ang hot dry season dahil umaabot na sa danger level ang mga init pandaman natin. So iwasan po natin masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil tuloy-tuloy na nga po ito mga folks. Samantala sa ating page 16 in past 24 hours, nangunguna ang Katbalogan na nasa saradong 36 degrees Celsius ang naggrabing alinsangan sa kanila. Sa Baguio City ay almost stationary, nasa lowest of 16.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. Disregard na kay Benguet, matik na lang mas mababa po talaga yan sa kanila na nasa around 15 to 14 degrees Celsius. Sa Inulan naman ng Kalayan, Cagayan ay so far ay halos drizzle light rains lamang ang inulan at 0.1 mm lamang. So halos wala tayong naitala na matitinding pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon yan sa aking PH Extremes hindi lang natin sigurado sa pinaka-official kay Pag-asa kung meron silang higher recorded rainfall. Kahit silipin ko dun sa kanilang mga assessment, wala tayong namataan na mga malakasan ding pag-ulan so far. At wala naman din kaming naitala na pag-ulan hanggang ngayon. So zero pa rin ang total rainfall sa amin since nitong unang araw o unang linggo ng March. So negative pa rin tayo dyan mga folks. Sa outside humidity, katamtaman po. Outside humidity natin at 70% pero bumababa ito ng 2% since last hour. Bahagyang mataas pa rin ang atmospheric pressure natin at 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So yung high pressure nito, maituturing na itong isang anticyclone na dahil halos wala na po tayong amihan mga folks. Sa high tide and low tide status, may 8 hours and 7 minutes po to high tide o maximum high tide or to be exact mga bandang gabi pa na po at 7:05 PM na po. So mukhang maghapon po na mababa po ang ating water level sa pampang ng Manila Bay. So layo-layo po muna kayo dyan sa may bandang West Philippine Sea muli sa mga malilit nating mangingisda.
At hindi pa rin maganda ang ating air quality. Nasa moderate pa rin po ito at 85 index or to be exact of 27.92 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter. Well, alam na natin ang dahilan dahil na rin yan sa expected na thermal inversion. So, hindi agad nakakalpas yung ating pollution dito sa mababang altitude, lalo na sa mga syudad dahil nga po sa medyo natatrap sa itaas yung ating air pollution. Hindi agad siya nakakatawid ng mas mataas. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at dadagdagan na naman ito ng ilang microseconds o segundo na nasa inaasahang paglubog ito mamayang 6:05 PM na. So nadagdagan na naman siya ng another coordinates. Ibig sabihin lamang almost ang ating altitude, yung sun elevation na nasa 64 to 65 degrees Celsius, 65 degrees po, sorry. Na ang elevation ng sun ay expected nasa 64 degrees at ang maximum ay nasa maximum of 70 degrees ang pinaka-closest vernal equinox na nito mga folks. So malapit-lapit talaga. At inaasa namang sisikat ang ating buwan. Yung ating 14% illuminated na lamang na sinag ng buwan, sisikat po ito kinabukasan na ng madaling araw at 4:21 AM at inaasahan lulubog naman ito kinabukasan naman ng hapon at 2:56 PM. Ibig sabihin pa lamang po, palubog pa lamang ang ating buwan na nasa 14% illuminated at inaasahan nga po na nasa elevation of 42 degrees pa lamang ito. So kung makikita ninyo ngayon, yung position ng buwan, maganda po sa mga astrophotographers dyan. Pero kung hindi naman masyado matatanaw, ay kasalukuyang nasa 42 degrees po ang moon elevation. So palubog pa lamang itong ating buwan. At bukas naman sa susunod naman na madaling araw naman ito mag-moonrise. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang Biyernes na po yan, magiging klaro daw po ang ating himpapawid na maghapon. So asahan po ang maalinsangan ha. Wala pong naka-forecast na uulanin according dito sa aking BC Weather Forecast sa aking PIMO Weather page. Bukas ng Biyernes, magiging parte tumusikaw dito ang ating maghapon. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 32 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Samantala, mayroong current conditions tayo na may magnitude 5.0 pataas daw na naitala base sa aking PIMO weather monitoring. Ibig sabihin, nandito yan malapit o sa loob o sa bandang off coast ng ating bansa. I-post ko na yan sa aking Facebook page at ito nga po, ayon sa aking seismometer ay naganap ito mga bandang 4:22 AM ng madaling araw. Pero to be exact ay naganap yan dito sa bandang Davao Oriental sa may northeast ng Baganga, sorry to say the word, mahirap bigkasin eh. Baganga, Davao Oriental na ayon sa data feed ni PBOX, eksakto ito nasa magnitude 5. So ikalawang paglindol na po ito sa buong bansa na nasa magnitude 5. At kalimitan dyan sa may bandang silangan pa ng Mindanao yan, ang nauna sa may bandang Cagwite at ikalawa nga po ito nga pong sa may bandang northeast ng Bangaga, Davao Oriental at nagkaroon nga po ng magnitude 5.0 yan. Naganap naman yan exact 4:19 AM naman at ang epicentral depth nito ay 17 km. So madaling araw po yan naganap at ako yun din sa aking seismometer ay naganap naman ito mga bandang 4:22 AM. Ayun yan sa aking seismograph. So medyo mabagal yung pag-travel nung secondary wave dito sa Metro Manila. Hindi yan ramdam pero yung aking seismometer kasi ay highly sensitive. So nadedetect yan mga folks. Meron nga lang siyang delay arrival. Siyempre marami na rin kasing mga kaulapan na nadadaanan yung secondary wave bago ito mag-arrive sa Metro Manila na nasagap ng aking seismometer. So inulit ko, ikalawang magnitude 5.0 na to sa buong bansa at kalimitan sa silangan ito ng Mindanao. Kung hindi man sa may bandang Surigao del Sur, dito naman yan sa may bandang Davao Oriental Zone. So kung sisilipin natin yung historical natin, kung nakakailang total earthquakes na po tayo sa month of March, at kung titingnan natin ay nakatotal na tayo ng at least 260 total earthquakes. 246 dito ay magnitude 2.0 pataas.
12 dito ay magnitude 4.0 pataas at 2 rito ay magnitude 5.0 pataas nga po. So mabilis kaagad na dumarami agad ang lindol for the month of March at typically malamang ay medyo magalaw ang ating mga tectonic plates. At yung mga gumagalaw nating mga subduction plates, medyo magalaw masyado. So, lalo na dyan sa bahagi ng Surigao del Sur ha, very watchful pa rin tayo dyan dahil kayo po dyan sa lugar ng Surigao del Sur ang mas yanigin ng mga paglindol. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung tail end of frontal system na mataan sa may bandang extreme Northern Luzon, typically sa may bandang Batanes Group of Islands. Diyan sa mga taga Batanes, medyo mas makakaramdam kayo ng mas malamig na temperatura. Yung pinaka-shear line ay namamagitan po dyan sa inyo, dyan sa bahagi na yan ng Itbay at Batanes. So, dyan sa mga lugar ninyo, mas malamig ang mararamdaman ninyo. Kaya lang, dito sa amin sa Northern Luzon, pababa ng Metro Manila, the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay dahil po sa umiiral naman na easterlies o mainit na hangin silangan na naiiral sa lalo na sa bandang Southern Luzon hanggang Eastern Mindanao. Yung mga yan ay magdudulot po ng mas maalisang panahon po sa amin mula dyan sa bandang Central Luzon, lalo na sa kanluran ha, dahil sobrang lalano po ng ating drought dyan sa kanlurang bahagi ng bansa. At ilang beses ko na po yung nire-report yung magiging apektadong lugar dyan. Pero sa silangan bahagi ng bansa po, epekto nga po ng ating trough at yung mainit na silanganing hangin na magdudulot ng mas maulap na himpapawid sa may northeastern Luzon mula dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang Isabela, Kasiguran Aurora, and the rest ng Quezon Province, Camarines Norte, at the rest ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Typically, mga ilang light rain showers po ang medyo iiral po dyan at typically isolated rain showers po dahil nga po sa umiiral natin na easterlies at kung sisilipin natin sa heavy rain potential, wala naman tayong nakikitaan na potentially na heavy rains mga folks. Maninipis ang mga kulapan lamang ito. So, expected na mas maaraw po at mas maalinsangan ang iiral sa atin. So, kung titingnan natin sa ating Himawari 8, halos wala po. Hindi na natin masyado isa-isahin yan. Mula sa may bandang Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa at buong bahagi ng Visayas, magiging katamtaman po at magiging maaraw po at expected po mataas ang humid natin at heat index maghapon. Kasama na rin ang buong bahagi ng Mindanao, mapa Northern Mindanao man yan o mapa Southern Mindanao. Ang typically lamang na magkakaroon ng mga isolated light rain showers, typically sa silangang bahagi pa rin ito ng Mindanao at sa may Visayas naman sa may bandang Eastern Visayas o bandang katimugang bahagi ng Borongan, Eastern Samar at dyan sa bahagi pa rin ng southern part ng Leyte. Ganon din sa may bandang Bicol Region, lalo na ng mga katangkad ng Duanes. Pero mas mangunguna ang alinsangan, so isolated lamang ang mas iiral. And the rest ng west portions ng ating bansa, inuulit ko, napakalala na po ng ating drought dyan ha, at dry spell. At kung sisilipin naman natin yung epekto ng drought na ngayon sa kalurang bahagi ng bansa, gamit ang ating vegetation and drought monitoring, makikita nga po na sobrang lala na nga po ng ating drought sa kaluran. At kung makikita niyo po ay yung mga probinsya sa may Mindoro, maging sa may Cuyo, Palawan, at sa buong bahagi ng Northwest ng Luzon, mula Ilocos Norte, La Union, at mga probinsya na ng Tarlac, Pangasinan, Zambales, maging dyan sa bahagi na rin ng Angeles, Pampanga, damay-damay na po yan. Pababa ng Bulacan, damay po ang Metro Manila, ayan kita-kita, bandang Cavite, Parañaque, hanggang dyan sa may bandang Batangas area. Sobrang lala na po ng drought sequence dyan. At expected po dyan sa bahagi rin ng kanluran ng Panay Island. Ayan yung probinsya na yan. At maging dyan sa may bandang kanlurang bahagi ng Negros Region, kabilang na rin ang bahagi ng patawid ng dyan sa may bandang Iloilo, ay mataas na rin ang drought index sa bahagi ng yan. At ang bahagi na rin ng Zamboanga Peninsula sa kanluran, ay nasa moderate na rin po ang pagtaas nito. Pero yung mga nabanggit ko na ito sa mga bandang Negros Region, Panay Island, Mimaropa at Northwest Luzon ay mas malala na po ang dry spell o drought sa area na yan. At makikita natin mula sa unang linggo ng March ay napaka below normal na po ang naging total rainfall natin sa buong bansa.
Kabilang na rin sa bahagi ng Mindanao, bumaba na rin ng husto ang above average rainfall. So very below average na po ang halos kabuuan ng bansa ng mga total rainfall mga folks. At dahil dyan, tuloy-tuloy po na bumababa ang ating mga dams. Kung sisilipin muna natin maya-mayang konti after natin i-report ang status ng ating weather systems ngayong araw. So generally po, ang buong bansa magiging katamtaman po at magiging humid at maaraw po at maalinsangan ang magiging kombinasyon natin at wala tayong masyadong weather systems na namamataan maliban lamang sa tail end of frontal system o cold front dito sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Itbay at Batanes na namamagitan dyan na makakaranas sila ng medyo shear line effect dyan at mga malamig na temperatura. Pero the rest ng bansa ay mas magiging maalinsangan po ang halos buong parte ng malalaking kalupaan ng ating bansa. Well, kung kakamustahin naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin na ginagamit at makikitang halos wala pa rin tayong aasahan na namamataan at maging sa global tropic hazard ay asahan po ang below average rainfall probability natin na maglalaro sa 65 to 80% ang halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao according dito. Hanggang sa second week na po yan. According dito, by March 19 at maaaring mag-extend by March 20. So mula March 20, maglalaro sa 50% yung below average rainfall ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So probably hanggang sa magiging third week na po ng buwan ay magiging mas mababa daw ang ating average rainfall. Well, paliwanag na natin yan dahil sa epekto nga po ng ating El Nino despite na humihina o nagde-descend na po ito into neutral category. Habang nagde-descend pa lamang ito, asahan natin ang Stelis, magpapatuloy-tuloy yan. Ayon yan sa ating global spectral model, magtutuloy-tuloy na po ang ating Stelis hanggang sa susunod na 2 linggo na po yan. At yung mga typically lamang na mga kaulapan na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ang aasahan. Pero kailangan na natin yan ng mga ulan dahil nga po mababa at napakababa na po ang level ng ating mga dams. Wala tayong magiging komento sa mga computer models. They're expected, wala pa rin tayong aasahan hanggang this coming weekdays o sa susunod na linggo, wala tayong aasahan talaga na anumang pamumuo ng mga anumang tropical anomaly o tropical wave na makikitaan hanggang sa susunod na linggo. At kung sisilipin naman natin ang pag-alon, gaya na aking sinabi, ay magiging kalmado po ang silangang parte ng bansa, pero ang hilagang bahagi nito ay mukhang tataas muli sa susunod na 24 oras hanggang 1.25 meters po ang itataas na manggagaling muna diyan sa may bandang Batanes Group of Islands hanggang dyan sa may bandang hilagang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. At within the next 12 hours to 24 hours, ay unti-unti nang tataas maging ang northwest at northeastern part ng off coast ng Luzon. So hanggat medyo mababa pa ngayong araw, dyan sa bandang silangang bahagi ng bansa ay samantalahin na po natin mga folks. Dahil sa susunod na 24 oras ay maaaring tumaas na naman muli yan hanggang 1.25 meters ang taas. So, sa status ng ating mga dams ay gaya na aking sinasabi ay very critical na po ang Magat Damha at ngayong araw ay nasa 172.73 meters na lamang po yung taas nito at very critical na dahil mula kahapon na nasa 172.85 ang level nito. Sa loob ng 24 oras, negative 0.012 na po ang nabawas na naman sa pinaka-level nito. So tuloy-tuloy po itong bababa at ay naasahang magde-declare na po ng critical level si Magat Dam at maaaring sumunod itong si Pantabangan at kabilang na rin ang Lamesa Dam, susunod na rin po yan. Nasa ngayon ay nasa 76.15 meters na lamang ito mula kahapon na nasa 76.22 meters na lamang ang taas. At inaasahan sa loob ng 24 oras magtitipid ito si Lamesa. And so far ay sa loob ng 24 oras 0.07 po ang nabawas sa loob ng 24 oras. So mukhang nagtitipid-tipid na po ng pagsusupply itong si Lamesa. Ang resulta nga lang, mapapansin ninyo mga folks, humihina po ang pressure ng distribution ng tubig natin ngayon dito sa mga bahagi ng Metro Manila. Ewan ko lamang sa inyo dahil dito sa amin sa Caloocan ay humina po ang pressure ng supply ng tubig sa amin. So medyo humina po yung tulo o yung buhos ng aming nawasa dito. At malamang ay natrimbihan na po sila dahil sa ating mga report
ng mga nakaraang linggo pa na bumababa talaga sa critical level ang ating mga dams. Samantala, sa may Angat Dam ay patuloy pa rin din ang pagbaba nito, bagamat hindi singlala ito ng Magat Dam na kahapon ay nasa 204.39 meters po ito, ngayon ay nasa 204.06 meters na lamang. So inasahan mga sa susunod na 24 oras, magiging 203 meters na lamang po yan. So sumusunod na rin siya sa pagbaba at so far hindi pa naman siya umaabot sa pinaka-critical level na 195.97. Kaya pa po ng Angat Dam. Pero yung nagsusupply kasi sa Metro Manila, typically, ang backup nito ay sila Mesa, pero ang Magat Dam ang pinaka-primary. Napaka-critical na po yan. So, alam na natin ang mangyayari kung tuloy-tuloy pong mababawasan ito. At kapag naging 170 meters na lamang, approximate yung level ni Magat Dam, asahan na natin magkakaroon tayo ng rotational interruption sa supply ng tubig. Mangyayari talaga yun mga folks. Yan na po ang kasunod niyan. Sa ating space weather forecast, inaasahan po simula bukas, probably mga bandang hapon o gabi ito, ay posibleng magkaroon na tayo ng geomagnetic activity na magsisimula yan sa unsettled na 3.33 at inaasahang posible pa umabot ito ng active geomagnetic storm na 4.33 o posible pa itong tumaas into 4.67 by March 8 to March 9, 2024 na po yan. So, posibleng umabot sa 4.6 na pasok na sa G1 category according dito. At so far, wala pa rin tayong naasahan anumang solar radiation. Hopefully, wag nang magpakawala ng malakas na solar radiation ng haring araw. Bagamat tayo, medyo safe naman tayo sa Earth dahil yung nakatapat sa atin na si AR3599 ay may tuturing na nating pinakamalaking sunspot ito. Pero the rest ay maliliit lamang, hindi kagaya ng mga nakarang araw. So medyo maliit, puro minor na CME ang inaasahan natin i-release niyan at asahan din ang mga minor activity at mabababa ang tsansa ng solar activity. So far, ang S1 to greater po ay napaka-minor lamang at mababa lamang sa 1% at sa possible radio blackout according dito sa aking monitoring ay nasa between 15% lamang. So napakababa. At yung tsansa ng mas higit pa sa R2 ay 1% lamang. So very small lamang. At magkakaroon lamang ng mga ilang isolated lamang na possible of M-class pair activity this week. So probably by March 9 ay dahil sa epekto ng geomagnetic field, posibleng magkaroon pa rin tayo ng mga ilang isolated classes ng M-class ng binabantay nating sunspot na 3595 o AR3599 nga po na ating binabanggit. Ito nga po yun. Yan, 3595 3599. Yan. So, maliit lamang ang mga sunspots na yan. So, medyo safer po tayo mga folks. Pero yung mga isolated nga po na M-class pairs ay hindi pa rin natin niruled out. Sa ngayon ay 105 po ang ating sunspot number. Medyo katamtaman. So, expected po ang magiging active niyan probably by March 9. So, next 2 days po. Pero, expected po mga bukas, magsisimula yan bandang alas 5. O kung mga bandang alas 5 po ng hapon, ay posibleng umabot na tayo o magsisimula tayo sa unsettled category ng K-index. Ayan 3.0. At posibleng nga po umabot ba yan sa G1 geomagnetic storm hanggang sa 4.33 pataas. So, posible po yan to 4.6 yung KP index na aabutin. So, pwedeng aasahan natin posible pa tayong umabot sa active geomagnetic storm kung hindi man bukas ng gabi, sa susunod na araw na by March 9, 2024. So, take note po yan at asahan na pipitik na naman ang ating magnetometer monitoring mula sa GOES na ginagamit ng ating website ngayon. At nakakonvert na yun sa Pilipinas, so mas madali nating nalalaman kung ano yung exact time natin sa Pilipinas. Pipitik itong geomagnetic storm na maapekto naman sa ating magnetosphere sa ating labas ng planeta. At bantay-bantay na lamang natin yan mga folks. Ayun na nga po, kasasabi ko lamang po at napaaga po ang pagiging unsettled yung ating geomagnetic field. So kapag tumaas na naman yan, ibig sabihin ay asahan na naman ang pagpitik sa ating magnetometer. So mukhang masyadong napaaga. Medyo lumihis na naman sa forecast. Although very close po na magkakaroon ng forecast ngayong araw. Expected bukas pa magkakaroon ng ilang unsettled geomagnetic field.
Pero mukhang napaaga ito ngayong araw. At makikita natin ay pumitik na po sa unsettled ang ating geomagnetic field. Pumitik na siya sa 3.0 ang ating geomagnetic field. At oras natin sa Pilipinas yan, ngayong 8 o'clock AM po mga folks. So kanina pa palang alas 8, nag-arrive itong KP index natin. So inasahan po, nasisipa po yung ating magnetometer at probably ay yung kanyang H parallel or yung earthward ay slightly pipitik-pitik na po yan at maaaring umabot yan ng 150 nanotesla yung ating earthward. So abang-abang na lamang yan mga folks. Kung hindi man ngayong araw ay baka mamayang gabi o bukas na po yan dahil medyo napaaga nga po na nagkaroon ng unsettled. Or kung posibleng tumigil yan, magtutuloy-tuloy yan bukas dahil nakataas naman po yan sa ating forecast na magsisimula nga po sa KP3 index ang starting unsettled niya into possible G1 geomagnetic storm. At narito naman ating 3D20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 7, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 7, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang po anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. At typically lang naman, tag-init na po kasi ang mas madalas nating iiral at stainless, magiging stationary yan hanggang sa mga susunod na mga linggo. At silipin na lamang ninyo yung real-time natin mula sa weather station ko sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.